Ito na po mga ka-backyard. Ayun o. Nangalahati na po at saka ito po bali ikalawang harvest na po natin. Yung una po nating harvest bali naka 3 kilo po tayo. So yun po is 120 po lahat kasi po ang bintahan po namin nito 40 per kilo. Ngayon po mga ka-backyard, mag-harvest po tayo ng mais natin. So bali yung pinsan ko po may order po sa atin na 2 kilo. At ito na po mga ka-backyard yung na-harvest ko. Ayan po. Kulang pa po, di pa nangangalahati. Ayan po. Ito po lang mga ka-backyard is yung pulutan. Ayan po. Ito po organic po ang ating pamamaraan. Wala po tayong ginamit na chemical, synthetic na insecticide at saka ito po naabunuan lang po natin ito nung maliit pa, pero po di po gaano karami yung abono natin. Yun po is yung synthetic, so kulang po kasi yung organic natin na abono. So naisipan po natin gamitan ng synthetic para po malagyan na po natin ng abono. Habang tumatagal lumalaki mga ka-backyard, yung mga dahon, damo, katawan ng saging, yung mga nabubulok na po, dito po natin linagay para po ma-compost. Then pag na-compost po, yun po is fertilizer na sa ating mga tanim. So kung makikita po ninyo, dito po natin inilagay yung mga balat ng mais. Ayan po, halos po yung mga nabubulok dito na po natin linagay para po pag nabulok magiging fertilizer. Dito po mga ka-backyard, mini-maintain po natin, pina-practice yung organic na pamamaraan para po tayo mismo na nagtatanim, nakakasiguro po tayo na ang ating kinakain is healthy, walang anumang synthetic na chemical na ginamit, at ang iniisip po natin is yung kaligtasan po ng consumer. So ayun po, dito po sa backyard farm ang ginagawa po natin, ang programa po natin is organic na pamamaraan. Gayon din po sa mga alaga nating manok. So sa ganitong pamamaraan, nakakasiguro tayo na healthy, maganda at saka quality po ang napoproduce natin mula dito sa ating backyard. Mag-harvest na po tayo. Ayan. Ito na po mga ka-backyard. Ayun o. Nangalahati na po at saka ito po bali ikalawang harvest na po natin. Yung una po nating harvest bali naka 3 kilo po tayo.
So yun po is 120 po lahat, kasi po ang bintahan po namin nito 40 per kilo. So di na masama mga kabakyard ang presyo, kasi po malaking tulong po ito sa atin. Hindi po tayo gumamit ng synthetic na chemical na ina-apply po natin dito sa ating mais. So ipapakita ko sa inyo mga kabakyard kung ano po ang itsura ng mga pwede nang i-harvest. So ito po mga kabakyard ang itsura na pwede nang i-harvest. Ito po is ayan o, kulay puti na po. Pag green pa po yung balat, yun po is di pa po, hilaw pa po yon. So pagka ganito na pong white na po, at saka yung ito pong buhok, yan o, brown na po, o ayan o, nalalanta na, kumbaga ayan o, pwede na po ito i-harvest. Ayan o, medyo malaki naman mga kabakyard yung iba, so dito natin may iwas na may mga maliliit. So kiloy na po natin mga kabakyard. Ito po mga kabakyard na kilohan po natin, may silyo po ito ng munisipyo. Ayan o, kung makita nyo, makikita yung tama, at saka di po mandaraya ang nagbebenta sa inyo kung may silyo po. Ito po is galing po sa munisipyo. Ayan po, ayan po ang itsura. So bali ayan, matagal na po ito mga kabakyard. Yan o, kaya walang daya, kaya ilagay na natin yung palanggana. Ayan po, bali mga kabakyard yung iba yan na may damage po. Bali may uod po yung iba, pero yung iba po ayan o, maganda po. Tingnan natin, isang pirasong mais, ayan po, up, bali dalawang guhit, then dagdagan natin ng isa pa, 4 na guhit, at saka isa pang maliit. Bali ayan o, ang 3 piraso po mga kabakyard inaabot po ng 1/4. Ayan o, kahit po mga kabakyard maliliit, ayan o, maganda po yung na produce po natin na mais. At saka di po tayo gumamit ng insecticide, at saka nag synthetic fertilizer po tayo nung maliit pa po, yung nasa mga 2 linggo at mga kabakyard nung naitanim po natin yung buto. Doon po tayo nag-apply ng synthetic fertilizer. Ayan, kulang pa. Alisin natin yung maliit, palitan natin ng medyo malaki. Nasaan na yun? Ayan, yan po mga kabakyard, 1 kilo po, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 po na piraso. So ayan, 1 kilo, meron na po tayong 12 na pirasong mais. So ito po, ito pa, ito po ang kinalabasan ng mais natin na tinanim natin ngayong tag-init. Ayan, kahit po sobrang init ng panahon, maganda po yung na produce po natin kahit di po tayo gumamit ng insecticide. Dito mga kabakyard sa mais natin, ang kalaban lang po natin is uod, kagaya po nito. Uod po ang maigawa niyan. At dito po medyo may langgam lang yung ibang puno, kasi po pag tag-ulan
doon sila na mamahay, at saka pag tag-init po lumalabas, lumalaki po yung bahay nila. Yan po mga kabakyard, 1 1/4. Ito na po primo Aljon Belardo. Ito na po, oh. Bale may pasobra na po yan, ayan, oh. Ilalagay na po natin 2 1/4. So may pasobra po tayo na ano na 1/4. So ito po yung kinaya ng pasobra natin kasi yung iba di pa pwedeng i-harvest, gawa ng green pa yung balat at yung buhok po ay puti pa po. Ito na po primo yung mais mo, yan, o, 2 1/4. May pasobra na yan. Salamat pala sa pagbili sa pagtangkilik ng ating produkto galing dito sa Backyard Farm. Sana sa susunod hindi lang mais ang maibenta natin, kundi yung mga turmeric at saka yung luya po natin na panghalo po sa mga ulam. Ayun po. Ito na primo at papunta na po ko dyan.